Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 5. Quarter 1, Lesson 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagsunod batay sa mga isinangguni sa mga magulang, nakatatanda, tagapangalaga o taong pinagkakatiwalaan. A. Natutukoy ang mga pagbabagong nararanasan sa sarili. B. Nasusuri na ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili ay bahagi ng kanilang pag-unlad bilang tao at paghahanda para sa susunod na yugto ng buhay. C. Nailalapat ang mga paraan ng pangangalaga sa sarili habang nararanasan ang mga pagbabago sa tulong ng pamilya. Unang araw. Munting balik-aral. Oo o hindi. Isulat ang oo sapat lang kung ang sagot sa tanong ay oo. Isulat ang hindi sapat lang kung ang sagot sa tanong ay hindi. 1. Kaya bang maisagawa ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay bilang pagkilala sa kanyang dignidad upang malinang ang paggalang sa buhay? Oo. 2. Mahirap bang matutuhan ang pag-unawa sa mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay? Sagot, hindi. 3. Pwede bang makapagsanay sa paggalang sa buhay sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapabuti ng sariling buhay? Sagot, oo. 4. Ang kilos ba na nagpapahalaga sa sariling buhay ay hindi nagbabago mula sa pagsilang hanggang sa pagtanda? Sagot, hindi. 5. Ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili ay dapat ba o kailangang pahalagahan? Sagot, oo. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, suriin ang larawan ni na Pilar at Pedro. Sagutin ang nakapaloob na mga tanong. Narito ang mga gabay na tanong. 1. Ano ang ipinapakita sa larawan tungkol kay Pilar at Pedro? Sagot, pinapakita ang iba't ibang edad at yugto ng buhay ng isang tao. 2. Habang lumalaki sina Pilar at Pedro, malamang na mas mabilis nilang kalakihan ang kanilang patlang kaysa sa kanilang patlang. Ang sagot, maong at kamiseta. Simula sa edad na 10, ang mga individual ay nakakaranas ng mabilis na paglago. Karaniwan na mabilis na lumaki ang kanilang mga damit, lalo na ang kanilang pantalon o maong, dahil ang kanilang mga binti ay mas humahaba. Sa kabilang banda, ang mga kamiseta ay karaniwang idinisenyo na may kaunting espasyo upang mapaunlakan para sa paglaki.
kaya maaaring hindi sila kailangang palitan ng kasing dalas ng maong. Sa makatuwid, malamang na mas mabilis na lumaki sina Pilar at Pedro sa kanilang maong kaysa sa kanilang kamiseta. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili o valuing oneself. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Kausapin na rin ang iyong kaklase upang makahanap ka ng pinakamagandang sagot. Narito ang halimbawang sagot. Halimbawa ng pagpapahalaga sa sarili ay kapag natutulog ka ng maaga para may lakas ka sa pag-aaral. Ibig sabihin, inaalagaan mo ang katawan mo kasi alam mong mahalaga ka. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Pagtutugma. Habang ang katawan ng tao ay lumalaki at nagbabago, pagtugmain ang mga mabisang kasanayang angkop sa anumang edad sa ikalawang hanay sa tama nitong halimbawa sa unang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Narito ang mga pagpipilian na nasa ikalawang hanay. A. Pagpapanatili ng malusog na gawi o healthy habits. B. Magbahagian ang mga magkatulad. C. Pagbuo ng mga samahan at pagkakaibigan. At D. Isipin na pareho pa rin kahit nagbago. Unang hanay. 1. Kahalagahan ng isang mahusay na dieta. Sagot A. 2. Pagbabahagi ng pakiramdam sa mga kaedad. Sagot B. 3. Pagbabahagi ng saloobin sa may magkatulad na karanasan sa loob ng pamilya o sa komunidad. Sagot C. 4. Ang pagbabago ng edad ay may kasamang pagbabagong nagaganap sa sarili ng nag-iisa at parehong tao. Sagot D. 5. Turuan kung paano bumuo at mapanatili ang mga pagkakaibigan para sa oras ng pangangailangan. Sagot C. Mayroon ako. Kaugnay sa katatapos na pagtutugma, balikan ang sarili simula ngayon. Grade 5 hanggang grade 1 at sabihin kung ikaw ay mayroon nitong sumusunod na mga batayan. Sundin ang mga panuto sa chart at isulat ang iyong realisasyon sa iyong mga sagot. Unang column, grade 1 hanggang grade 5. Lagyan ng check kung mayroon. Malusog na gawi, matalik na kaibigan, barkada o grupong kinabibilangan. At isulat din ang iyong realisasyon sa sarili. Sunod, isulat ang sagot sa pangalan ng tao na hindi nagbago, bahagi ng katawan na nagbago. Isulat din ang iyong realisasyon sa sarili. PS 143. Pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Unang kolum, mga tuntunin ukol sa sarili. Pangalawang kolum, magbigay ng sariling sanaysay o paliwanag.
Una, ang mga pagbabago sa sarili ay bahagi ng pag-unlad ng sarili. Halimbawang sagot, ang mga pagbabago sa sarili ay normal habang tayo ay lumalaki. Natututo tayong alagaan ang ating katawan at damdamin bilang bahagi ng pag-unlad. Sa ganitong paraan, mas nakikilala natin ang ating sarili at natututo tayong mahalin ito. Pangalawa, pahalagahan ang kahalagahan ng pagbabago ng sarili, pati na rin ang iba. Halimbawang sagot, ang pagbabago ay bahagi ng ating paglago bilang tao, kaya mahalagang tanggapin ito sa sarili at sa iba. Sa pag-unawa at pagtanggap, natututo tayong maging mas maunawain at magpakita ng respeto sa bawat isa. Pangatlo, suriin palagi ang mga iniisip, damdamin at pag-uugali kung angkop pa o hindi na angkop. Halimbawang sagot, mahalagang pag-isipan kung ang ating damdamin at kilos ay tama sa bawat sitwasyon. Sa ganitong paraan, mas nagiging mabuti tayong tao at natututo tayong kontrolin ang ating sarili. Rubric sa pagsusuri. 50% para sa nilalaman at diwa. Pumili ng isa at lagyan ng check at isulat ang marka sa baba. At 50% para sa kabuuang kaayusan. Pumili rin ng isa at lagyan ng check at isulat ang marka sa baba. Paglalapat at pag-uunawa. Maalaala mo kaya? May magandang alaala ka ba o may maaalala ka na mahahalagang pangyayari sa mga pagbabagong nagaganap sa iyong sarili sa buhay? Isulat ito sa patlang. Pumili at isulat ang isang tuntunin ukol sa sarili. At isulat ang magandang alaala o mahalagang pangyayari tungkol sa iyong pinili. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2. Mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Pagproseso ng pag-unawa. Paglalarawan. Gumuhit ng larawan ng tao ayon sa nakasaad na taon. Gawin ito sa isang bond paper. May itinuro si Erik Erikson 1902 to 1994 na 8 antas o yugto ng psikososyal na pag-unlad o psychosocial development. Ayon sa kaniyang psychosocial theory, nakararanas ang tao ng 8 antas ng pag-unlad sa kaniyang buong buhay, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. 1. Infancy, trust versus mistrust. Kapanganakan hanggang 18 buwan. Ang sanggol ay nagtitiwala sa kanyang mga tagapag-alaga. Kaya naman, ang mga tagapag-alaga na tumutugon at sensitibo sa mga pangangailangan ng bata ay nakatutulong sa sanggol na magkaroon ng tiwala. Subalit ang mga tagapag-alaga na hindi nakakatugon sa mga pangangailangan ng kanilang sanggol ay maaaring makapagdulot sa bata ng pagkabalisa, takot at kawalan ng tiwala, lalo pa nga kung ang mga tagapag-alaga ay may kalupitan. Malamang na lumaki ang bata na hindi nagtitiwala sa mga tao sa mundo. 2. Early childhood, autonomy versus shame or doubt. Ang toddler, edad 1 hanggang 3 taon.
Nagsisimulang galugarin ang kanyang mundo at matutuhan na maaari niyang kontrolin ang ilan sa kanyang mga pagkilos sa kanyang kapaligiran. Natututuhan din niya na makakamit niya ang ilan sa kanyang mga nais. Sa kabilang dako, kung laging ipagkakait sa kanya ang pagkakataong magpasya at gumawa, maaari siyang magsimulang magduda sa kanyang kakayahan. Ito ay maaaring humantong sa mababang pagpapahalaga sa sarili at pagiging mahiyain. 3. Late childhood, initiative versus guilt. Yugto ng preschool, edad 3 hanggang 6 na taon. Nagkakaroon ng kakayahang magpasimula ng mga aktibidad at kumontrol sa kanyang mundo. Ito ay sa pamamagitan ng mga sosyal na pakikipag-ugnayan at paglalaro. Nagkakaroon ang bata ng inisyatibo kung matututuhan niyang magplano at makamit ang kanyang mga layunin habang nakikisalamuha sa iba. Sa kabilang banda, ang mga hindi nagtagumpay sa antas ng pag-unlad na ito dahil na rin sa sobrang pagkontrol ng magulang ay maaaring magkaroon ng guilt feeling. Four, school age, industry versus inferiority. Panahon ng elementarya, edad 6 hanggang 12. Nagsisimulang ihambing ang kaniyang sarili sa kaniyang mga kasamahan o kamag-aral. Ito ay upang makita niya kung nakasasabay siya sa kanila sa pag-unlad. Nagkakaroon siya ng sense of pride and accomplishment sa kaniyang mga gawain sa paaralan, palakasan, mga gawaing panlipunan at buhay sa pamilya. Subalit maaari naman niyang madama na siya ay mas mababa o mahina at may kakulangan kapag nakikita niya na parang hindi siya nakakasabay sa pag-unlad ng kanyang mga kaedad. Kapag hindi natutuhan ng bata na makisalamuha sa iba o kung magkakaroon siya ng mga negatibong karanasan sa bahay o sa paaralan, posibleng magkaroon siya ng inferiority complex sa kanyang pagtanda. 5. Adolescence, identity versus role confusion. Pagbibinata o pagdadalaga, edad 12 hanggang 18. Pangunahing gawaing pampaunlad ng isang kabataan ay ang pagbuo ng isang sense of self. Sa yugto o antas na ito, ang isang kabataan ay nakikipagpunyagi sa mga tanong tulad ng, "Sino ako?" at "Ano ang gusto kong gawin sa aking buhay?" Ang mga kabataan na matagumpay sa antas ng pag-unlad o yugtong ito ay may matibay na pakiramdam ng pagkakakilanlan o sense of identity. Sila ay makapananatiling tapat sa kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga o values sa harap ng mga problema at mga ibang pananaw ng mga tao. Iba naman ang mga kabataan na walang pakialam. Hindi sadyang tumutuklas o lumilikha ng kanilang pagkakakilanlan o identity, o sunod-sunuran lang sa lahat ng mga ideya ng kanilang mga magulang ukol sa kanilang hinaharap. Sila ay maaaring magkaroon ng mahinang sense of self o di kaya makaranas ng role confusion. Kapag ito ay nangyari, hindi sila sigurado sa kanilang sariling pagkakakilanlan at nalilito tungkol sa kanilang hinaharap. 6. Young adulthood, intimacy versus isolation.
Unang bahagi ng adulthood, edad 20 hanggang 40. 6. Young adulthood, intimacy versus isolation. Handa nang ibahagi ang kanyang buhay sa ibang tao at nagaganap ito matapos na siya ay magkaroon ng sense of self sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Subalit kung ang mga salungatan o conflicts sa ibang mga naunang antas ay hindi pa matagumpay na nalutas, ang isang young adult ay maaaring magkaroon ng problema sa pagbuo at pagpapanatili ng matagumpay na relasyon sa iba. Ang mga matatanda na hindi nagkaroon ng positibong konsepto sa sarili sa pagbibinata o pagdadalaga ay maaaring makaranas ng kalungkutan at emosyonal na pag-iisa o emotional isolation. 7. Adulthood, generativity versus stagnation. Gawaing pampag-unlad ng isang tao sa adulthood, edad 40 hanggang 65. Naghahanap ng nais na trabaho, gampanin o gawain, pagbibigay ng kontribusyon sa kapakanan ng iba sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagkukusang loob o volunteering, pagtuturo o mentoring at pagpapalaki ng mga bata ang yugtong ito. Kapag hindi pa rin nakabisado ng tao ang mga nakatakdang gawaing pampag-unlad sa adulthood, maaaring makaranas siya ng stagnation o pagwawalang kilos. Maaari rin siyang magkaroon ng pakiramdam na parang hindi siya nag-iiwan ng isang makabuluhang marka o legacy sa mundo. Siya ay maaaring magkaroon ng kaunti lamang na koneksyon sa iba at ng maliit na interes sa pagiging produktibo at pagpapabuti sa kaniyang sarili. 8. Late adulthood, integrity versus despair. Panahon ng maturity mula edad 65 hanggang sa katapusan ng buhay. Ang pangunahing gawaing pampag-unlad ay ang pagkakaroon ng tinatawag na integridad upang maiwasan ang kawalan ng pag-asa. Sinasalamin ng tao na nasa late adulthood ang kanilang buhay at nakadarama ng alinman sa dalawa, ang isang pakiramdam ng kasiyahan o isang pakiramdam ng kabiguan. Ang taong nasiyahan at naging proud sa kanyang mga nagawa ay nakadarama ng integridad at maaaring mayroon lamang kaunting mga pagsisisi. Gayunpaman, ang taong hindi matagumpay sa antas na ito ay maaaring makadama na ang kanyang buhay ay nasayang lamang. Dahil sa mga panghihinayang, haharap siya sa pagtatapos ng kanyang buhay na may damdamin ng kapaitan, depresyon at kawalan ng pag-asa. Pinatnubayang pagsasanay. Pagtapat-tapatin. Itapat ang salungat na pag-unlad sa ikalawang hanay sa tamang pag-unlad sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik sa patlang. 1. Autonomy. Sagot E. Shame or doubt. 2. Identity. Sagot D. Role confusion. 3. Industry. Sagot B. Inferiority. 4. Initiative. Sagot A. Guilt. 5. Trust. Sagot C. Mistrust. Paglalapat at pag-uugnay. Payo ko, kaibigan ko,
Anong magandang payo ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ugali nila? Unang column, ugali ng matalik na kaibigan ko. Pangalawang column, ang payo ko ay: una, hindi nagtitiwala sa mga tao sa mundo. Ang payo ko ay: mahalaga ang maging maingat pero hindi lahat ng tao ay masama. Subukan mong kilalanin muna sila bago husgahan. Masarap sa pakiramdam ang magkaroon ng kaibigan na mapagkakatiwalaan. Kapag natututo tayong magtiwala, mas lumalawak ang ating mundo. Pangalawa, mababa ang pagpapahalaga sa sarili. Ang payo ko ay: kaibigan, mahalaga ka at may kakayahan ka. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba dahil may galing ka rin na kakaiba. Lagi mong alalahanin na may mga taong naniniwala sa iyo. Kasama na ako roon. Pangatlo, mahiyain. Ang payo ko, okay lang ang mahiya minsan, pero wag mong hayaang hadlangan ka nito sa pagpapakita ng tunay mong sarili. Kahit dahan-dahan lang, subukan mong magsalita at makihalubilo, mas madali kang mauunawaan ng iba kung ipapakita mo kung sino ka. Pang-apat, may guilt feeling o ako palagi ang may kasalanan na saloobin. Ang payo ko, hindi lahat ng nangyayari ay kasalanan mo. Lahat tayo ay nagkakamali at natututo mula rito. Mahalaga ang pagpapatawad sa sarili para makapagpatuloy sa buhay ng mas magaan. Ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 3. Katatagan ng loob upang matanggap ang mga pagbabago ayon sa nararapat na resulta. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, lagyan ng check ang oo kung ito ay nararanasan mo na. Lagyan ng check ang hindi kung hindi pa. Mga pagbabago. 1. Tinutubuan ng buhok sa kilikili at paligid ng ari. 2. Tumatangkad. 3. Nagkakaroon ng tagyawat. 4. Paglaki ng dibdib. 5. Nag-iiba at pumipiyok ang boses. 6. Bumibigat ang timbang. 7. Nagkakahugis ang baywang at lumalapad ang balakang. 8. Unti-unting nawawala ang baby fat sa muka at leeg. 9. Nagkakaroon ng buwan ng regla. At 10. Mas nagiging oily ang buhok. Pinatnubayang pagsasanay. Piliin at isulat ang tamang sagot na isinasaad ng bawat patlang. 1. Ang paglapad ng balikat ng isang lalaki ay nagpapakita ng pagbabagong patlang, pisikal, emosyonal, sosyal. Sagot, pisikal. 2. Madaling mairita ang isang binata o dalaga dahil na rin sa mga pagbabagong nagaganap na patlang, pisikal, emosyonal, sosyal sa kanya. Sagot, emosyonal. 3. Nagsisimulang bumuo ng grupo ng kaibigan o barkada at posibleng makaranas ng peer pressure ang isang binata o dalaga dahil sa pagbabagong patlang, pisikal, emosyonal at sosyal. Sagot, sosyal. 4. Ang pagnanais na maging independent ng isang binata o dalaga ay nagpapakita rin ng pagbabagong patlang, pisikal, emosyonal o sosyal.
Sagot, sosyal. 5. Ang pagbabagong patlang, pisikal, emosyonal, sosyal ng nagdadalaga ay ang pagkakahugis ng baywang at ang paglapad ng balakang nito. Sagot, pisikal. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ikalawang hanay, narito ang mga pagpipilian. A. Pagbabagong pisikal. B. Pagbabagong sosyal. C. Pagbabagong emosyonal o damdamin. Unang hanay, 1. Madaling magalit at sensitibo ang epekto sa mga nararanasang pagbabagong nagaganap. Sagot, C. 2. Pagbabahagi ng pakiramdam sa mga kaedad. Sagot, B. 3. Nagkakaroon ng buwanang regla. Sagot, A. 4. Nagkaroon ng hinahangaan at ginagawang modelo sa pananamit at pagkilos. Sagot, C. 5. Nagsisimulang maging bahagi ng grupo ng barkada. Sagot, B. 6. Pagkalito sa pagitan ng pagiging bata o matanda. Sagot, C. 7. Paglitaw ng gulong-gulungan o Adam's apple. Sagot, A. 8. Pagpunta sa mga concert at iba pang kasiyahan at pagkahilig sa sports. Sagot, B. 9. Pakikinig ng radyo at panonood ng telebisyon o pagtutok sa gadgets. Sagot, B. 10. Tinutubuan ng bigote, balbas, buhok sa kilikili at paligid ng ari. Sagot, A. 11. Sa grade 5, kapansin-pansin na pagbabago ang nagaganap sa sarili. Maraming pagbabagong pisikal ang nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata sa edad na 10 hanggang 16. Lahat ng ito ay nagsisimula sa glandulang malapit sa utak na tinatawag na pituitary gland. Ito ang glandulang gumagawa ng chemical o hormones na kailangan sa paglaki. Magkaiba ang mga pagbabagong nararanasan ng babae at lalaki sa hormones na tinataglay. Ang sa babae ay tinatawag na estrogen at testosterone. Naman sa lalaki, tumitigil ang mga pagbabagong ito pagsapit ng 18 gulang pataas. Sa mga pagbabagong ito, huwag kang panghinaan ng loob. Bagkus, pagbutihin at paghusayan mo ang iyong pangangalaga sa sarili, na ipapakita ang kamalayan sa pag-unawa sa sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili sa lahat ng gawain, pisikal, mental o sosyal. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon, kung ang sumusunod ay mga kilos na tumutulong
sa pagbabagong nagaganap sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. 1. Voluntaryong pagsali ng mga samahan upang maramdaman na kabahagi ka ng isang angkop na samahan. Sagot: tama. Dahilan: nakakatulong ito upang magkaroon ng sense of belonging at tiwala sa sarili. Ang pakikilahok ay nagpapalawak ng kaalaman at karanasan. 2. Pag-iisip na pareho pa rin ang aking pagkatao kahit nagbago ang pisikal. Sagot: tama. Dahilan: mahalaga ang pagtanggap na kahit may pisikal na pagbabago, nananatili ang ating pagkatao. Ito ay nagpapalakas ng pagpapahalaga sa sarili. 3. Magbahagi na ng kamalayan upang makatulong sa pagbuo ng parehong pagkakakilanlan. Sagot: tama. Dahilan: ang pagbabahagi ay nakakatulong sa pag-unawa sa sarili at sa iba. Nakakabuo ito ng koneksyon at pagkakaisa. 4. Kinokontrol ng mga magulang ang anak na kumilos ayon sa gawaing nararapat sa edad. Sagot: mali. Dahilan: ang sobrang kontrol ay maaaring magpigil sa malayang pag-unlad ng bata. Dapat suportahan ang kanilang kakayahang magdesisyon. 5. Natatakot sa mga pisikal, emosyonal at sosyal na pagbabagong nagaganap. Sagot: mali. Dahilan: ang takot ay hadlang sa pag-unlad. Dapat matutunang yakapin ang mga pagbabagong bilang bahagi ng paglaki. Pagninilay sa pagkatuto. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutunan sa araling ito? Sagot: natutuhan ko na mahalagang tanggapin ang mga pagbabago sa sarili at igalang din ang pagbabago sa iba. Natutunan ko ring maging bukas sa damdamin at saloobin ng ibang tao. Ang pakikibahagi at pakikinig ay kabutihang asal na nagpapalakas ng samahan at tiwala. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Sagot: minsan ay nagiging mainitin ang ulo ko kapag may hindi ako maintindihan sa sarili ko. Dapat kong matutunang maging kalmado at mas mag-isip bago magsalita o kumilos. Kailangan ko ring mas makinig at magpakita ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Pagsusulit. Payo ko, kaibigan ko. Kung ikaw ang guidance counselor ng paaralan, anong payo ang sasabihin mo kapag nagbahagi ang mag-aaral ng sumusunod na mga ugali? Markahan ang pagsusulit sa pamamagitan ng nakapaloob na rubrics. Unang column, ugaling ibinahagi. Pangalawang column, ang payo ni Ma'am or Sir, guidance counselor. Una, walang pakialam sa mundo. Sagot: mahalaga na matutunan mong pahalagahan ang iyong kapaligiran at ang mga tao sa paligid mo. Lahat tayo ay may papel sa mundo, kaya ang malasakit ay mahalagang bahagi ng pagiging mabuting mamamayan. Simulan mo sa maliliit na hakbang, gaya ng pagtulong at pagkikilahok sa mga gawain ng paaralan at komunidad. Pangalawa,
hindi sadyang tumutuklas o lumilikha ng kanilang pagkakakilanlan o identity. Ang payo ko, ang pagkakakilanlan ay unti-unting nabubuo habang lumalaki tayo. Subukan mong kilalanin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsali sa mga gawaing gusto mo at pag-express ng sarili. Huwag matakot magtanong, sino ba ako at ano ba ang mahalaga sa akin? Sapagkat ang tanong na iyan ay simula ng pagkilala sa iyong tunay na sarili. Pangatlo, sunod-sunuran lang sa lahat ng mga ideya ng kanilang mga magulang ukol sa kanilang hinaharap. Ang payo ko, mahalaga ang respeto sa magulang, ngunit mahalaga ring mapakinggan ang iyong sariling boses. Maaari mong kausapin ang iyong magulang sa paraang magalang tungkol sa iyong mga pangarap. Ang pinakamainam ay magtulungan kayo sa pagbuo ng hinaharap na masaya ka at maipagmamalaki rin nila. Pang-apat, walang pagpapahalaga sa sarili. Ang payo ko, ikaw ay mahalaga at may kakayahang maging matagumpay. Kahit may pagkakamali o kahinaan ka, hindi ito nangangahulugan na wala kang halaga. Alamin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, yakapin ang iyong mga lakas at tanggapin ang iyong mga kahinaan dahil bahagi lahat ito ng iyong pagiging ikaw. Narito ang rubric sa pagsusulit. 50% para sa nilalaman at diwa. Pumili ng isa at lagyan ng check at isulat ang markas sa ibaba. At 50% para sa kabuuang kaayusan. Pumili ng isa at lagyan ng check at isulat ang markas sa baba. Gawaing pantahanan o takdang aralin. JS From, Journal Survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo, ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya ng kabaitan at pag-iimpok na nagawa sa buong linggo. Una, naging mabait ako sa araw na ito, lagyan ng check. Hindi ako naging mabait sa araw na ito, lagyan ng check. At magkano ang naipon kong pera sa araw na ito? Pwedeng sabihing wala. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!